Kaugnay ang pagputok ng Bulkang Kanlaon, hingi tayo na update kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. So anong klaseng pagputok po ang nangyari sa Bulkang Kanlaon kahapon? Ito ay moderately explosive eruption. Maikli lang ang pagsabog, mga 2 minuto lamang. Opo. Pero may kasama itong malakas na pagbuga ng abo at gas. At may na-observe din tayo na pyroclastic density current o yung tinatawag natin na ozone sa taas ng bahagi ng bulkan na umabot ito ng 2 kilometers. Mapanganib po ito, Dr. Bacolcol. Well, mapanganib ito lalo na sa mga lugar na malapit sa bunganga ng bulkan. Oo. Ang mga ganitong uri po ng eruption ay pwedeng maglabas ng mainit na bato, abo at mga poisonous gases. At may panganib din ng biglaang pagsabog kahit walang matagal na babala. So, kailangan talagang paghandaan ng maging vigilant yung ating mga kababayan. Hanggang saan po umabot yung ashfall, tsaka yung pagdaloy po ng uson? Ang eruption plume ay umabot ng humigit kumulang 2,000 meters sa Okay. taas mula sa bunganga. And ang PDC naman o yung uson ay bumaba sa upper slopes hanggang 1 kilometer sa southwestern side and umabot ng sa ibang side umabot ito ng 2 kilometers. Ito po bang karakter na ito, masusundan po ba, Doktor? Well, we would expect the same activity kasi nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. In fact, the same event happened also last October Opo. 2025. Umabot din ng moderately explosive eruption din yun. Umabot din ng 2 kilometers yung plume height. So basically, pareho nung na-observe natin noong October 2025. Opo. Makibalita na rin po kami sa sitwasyon naman ng Bulkang Mayon at Bulkang Taal. Okay, so ang Taal Volcano ay for the past 24 hours, isang volcanic earthquake yung naitala natin. Opo. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And kahapon may ash emission activity tayo na may sulfur dioxide emission. Umabot ito ng 548 tons per day. So kung i-compare natin to sa mga previous na measurements natin, hindi naman ito masyadong mataas. Katulad 2024, umabot ng 18,000. And in 2025, yung pinakamataas is nasa 6,289 tons per day. So Opo. itong 548, hindi naman masyadong alarming ito. Okay. Baka lamang ito. Opo. And yung Mayon Volcano naman, nakapagtala tayo for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lang din. And kahapon, yung rock falls natin umabot ng 396 tons per day. And nakapagtala tayo ng siyam na pyroclastic density current. And yung sulfur dioxide kahapon, medyo elevated, nasa 6,947 tons per day. Ito yung pinakamataas since this eruption started. Opo. And yung so far, ang total number of volcanic materials na naibuga na ng Mayon Volcano ay umabot na ng 23.86 million cubic meters. And nasa alert level 3 pa rin ang ang Mayon Volcano. So hindi pa rin masasabing kumakalma itong dalawang bulkan, ano? Yes po, hindi pa natin, may alert level sila, so very restive yung mga bulkan natin. Maraming salamat, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ingat po. Maraming salamat din po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.